Of course, itong paparating po na El Nino, no, at sinabi naman po ng gobyerno ang preparasyon ng mga ginagawa nila. Pero yung strategy po from merely expanding, halimbawa yung mga canals to making agriculture climate resilient, ASEC, paano ba natin ginagawa ito? Lord, alam natin na isa sa pinakamalaking challenge ng sektor ng agrikultura yung pabago-bagong panahon. Opo. At halimbawa, compare natin to 2024, nagkaroon tayo ng severe El Nino. We lost almost 1 million metric tons ng palay, equivalent to almost 650,000 metric tons ng bigas. So, kinakailangan talaga na matuto tayong mag-adapt at ma-mitigate ang epekto nito. At isa na dyan yung paggamit ng alternate wetting and drying technique na hindi kinakailangan sa buong buhay ng palay ay nakababad ito sa tubig at scientifically na napatunayan na to. So importante yung research and development sa agrikultura, Lord. Bukod sa challenge ng El Nino, ngayong wet season, dyan yung challenge ng mahal na petrolyo na magdudulot ng mahal na fertilizer at saka mahal na gastusin sa bukirin. Kaya naman, ngayong El Nino, hindi lahat ng bansa, parte ng bansa natin ay maapektuhan. We need to maximize the potential ng mga areas na hindi maapektuhan ng El Nino, lalo na ang ang Visayas at Mindanao and Southern Tagalog. Sa ngayon, nakikita natin apektado na ng husto ang Luzon, specifically regions 1, 2, and 3 and parts of Mindoro as announced earlier by the Secretary. So, we really need to maximize yung mga areas na hindi nga apektado, ibuhos doon yung ating interventions. Pero at the same time, hindi rin natin dapat kalimutan yung mga maapektuhan at magbigay tayo ng mga alternatibong solusyon, alternative crops na pwede nilang itanim na kikita pa rin ng malaki yung ating mga magsasaka. So that will be part of our adaptation and mitigation. Kasi yung pabago-bagong panahon, nandito na yon. El Nino is becoming more severe and more frequent. So, dapat sabay-sabay tayo, katuwang ang ating mga magsasaka at lokal na pamahalaan at ang ating national government na tugunan itong mga epekto ng climate change.